Nangyari ito noong isang malamig na gabi sa isang maliit na baryo sa gitna ng kagubatan. Ang alagang aso ay isang matapang at matalinong itim na Labrador na nagngangalang Bantay ay nagbabantay sa labas ng kanilang tahanan. Si Bantay ay hindi lamang isang simpleng alagang hayop, siya ay kasama at kasangga ng kanyang amo na si Miguel. Si Miguel ay isang simpleng magsasaka na namuhay ng tahimik sa kanyang maliit na bahay na yari sa kahoy, malapit sa gubat. Minsan-minsan, naririnig niya ang mga alamat tungkol sa mga aswang na nagtatangkang manggulo sa kanilang baryo, ngunit hindi niya pinaniniwalaan ang mga ito. Ngunit isang gabi, habang tahimik na nagpapahinga si Miguel pagkatapos ng isang mahabang araw sa bukid, biglang narinig niya ang mga nakakabinging ungol na tila galing sa malayo. Mabilis na kumilos si Bantay na may kumpiyansa at tapang na hindi karaniwang makita sa mga asong tulad niya. Nang maya-maya, nagulat si Miguel nang marinig ang mga kahol na parang hindi galing sa mga ordi ng aso. Ramdam niya ang kakaibang takot na unti-unting kumakabog sa kanyang puso. Dahil sa matibay na paniniwala ni Miguel sa mga sinaunang paniniwala ng kanilang baryo, napuno siya ng takot sa posibilidad na ang mga alamat tungkol sa mga aswang ay totoo. Hindi niya alam kung paano tutugan, ngunit alam niyang kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili at si Bantay. Tiningnan niya ang kanyang shotgun na nakasabit sa pader at isinigaw ang pangalan ni Bantay na mabilis na nagtungo sa kanya. "Bantay, halika rito," banggit ni Miguel. Sa dilim ng gabi, nakita ni Miguel si Bantay na nagbabantay sa labas. Ngunit may nakita rin siyang isang maitim na anino na papalapit sa kanyang bahay. Ang takot ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ngunit ang kanyang determinasyon na ipagtanggol ang kanyang tahanan at alaga ay mas matindi. Isinigaw niya ang pangalan ni Bantay ng mas malakas at agad na hinablot ang kanyang baril. Sa sandaling iyon, naglakas loob si Bantay na humarap sa aswang na may matapang na pagmamalasakit para sa kanyang amo at tahanan. Hindi alintana ang panganib na nagbabadya sa kanyang sarili, isinugod ni Bantay ang aswang ng may galit at tapang. Nagsimula ang isang madugong labanan sa pagitan ni Bantay at ng aswang na nagpapakita ng buong tapang at galing ng alagang aso. Nag-uumapaw ang lakas at tapang ni Bantay habang ipinagtatanggol niya ang kanyang teritoryo at ang kanyang minamahal na amo. Nagsimula silang magpalitan ng mga kagat-ngipin sa ngipin at mga gallows. Ang kanilang mga laway ay umaagos sa ngipin, nag-uumapaw sa labanang wala ng ibang naririnig kundi ang mga ungol at hiyaw ng laban. Sa kahusayan at tapang ni Bantay, unti-unting naglalaho ang lakas ng aswang. Ang matagumpay na labanan ay nagpatunay sa tapang at katapangan ni Bantay na nagtagumpay sa pagsugod ng aswang. Sa huling hagupit ng kanyang mga ngipin, nakayanan ni Bantay na palayain ang kanilang tahanan mula sa panganib na nagbabadya. Sa wakas, pagkatapos ng isang madugong laban,
Bumagsak ang aswang sa lupa. Tila may halong takot sa kanyang mga mata habang humihinga ng malalim. Nakita ni Miguel ang labanang iyon mula sa loob ng kanyang bahay, na puno ng kaba at pangamba para sa buhay ng kanyang matapang na aso. Ngunit sa wakas, ang kanilang bahay ay ligtas. Lumapit siya kay Bantay ng may pagpapahalaga at pagmamahal, at siya'y hinalikan sa noo bilang pasasalamat sa kanyang kabayanihan. Ang pagtanggol ni Bantay sa kanyang amo laban sa malupit na nilalang ay naging inspirasyon sa buong baryo. Naging simbolo siya ng katapangan at kabayanihan sa harap ng anumang panganib. Binigyang diin ng kanyang kwento ang halaga ng tapang at katapangan sa buhay ng isang tao, at kung paano ang pagmamahal at pag-aalaga ay maaaring maging daan patungo sa kagitingan. Ang kwento ni Bantay at ng kanyang pagtanggol sa kanyang amo ay naging bahagi ng mga alamat at kwentong bayan sa kanilang baryo. Patunay na ang kagitingan ay hindi lamang nangyayari sa mga aklat kundi maaari ring makita sa araw-araw na buhay ng simpleng mamamayan.